Yun, what's up? Magandang araw mga kagulong. Ngayon po ay mag-assemble ako ng submersible pump na in-order ni boss. Bigat. Ito ay Ito yung kanyang 1.5 horsepower. Ang kanyang laki nito ay nasa 2.5 inches. kanyang controller. Yun. Control box niya 1.5 horsepower, 40 microfarad, 12 amperes, 20 to 20 volt, 60 hertz. Submersible na to ay 1.5 horsepower. Size nito ay 2.5 inches. Aray ko. Nakabukod yung kanyang yun. Ito kanyang speak. Yun mga kagulong, bali magsisimula na po ako mag-assemble. Bali first time ko mag-assemble ng ganitong submersible dahil yung dati namin gamit ay rekta na po siya, hindi nakahiwala yung kanyang head pump. Ayan guys, simula na po ako magtanggal ng mga tornilyo, yung kanyang lock. Bali tatlo po yung lock yan na nandyan. Yan po yung pang lock dun sa kanyang head pump. Ayan, tiyatanggal ko na po. Yun guys, tapos na itong tanggalin yung mga tornilyo. Bali ngayon ipapatong ko ng kanyang head pump para mailak. Una pala tinanggal ko muna yung cover ng kanyang wire dahil may cover po yan sa gilid para hindi magasgasan yung wire pagka binababa na po doon sa kanyang casing. Yan guys, natanggal ko na yung cover sa wire. Ngayon naman po ay tatanggalin ko naman yung kanyang strainer dahil may strainer po yan sa kanyang head pump. Bali yun yung magsasala sa mga dumi dun sa baba para hindi mahigop ng pump. So ayan guys, tapos natanggalin na lahat. Bali papatong ko ng kanyang head pump. Ayan, medyo nahihirapan lang ako dito dahil first time ko mag-assemble ng ganitong submersible. May sinusundan man po akong manual kaya medyo mahirap lang. Ayan, nilagay ko ng head pump. I-check muna na kung sakto dun sa tornilyo. Double check muna dahil mahirap magkamali. Ayan, nilagay ko na yung kanyang nut para mailak na po yung kanyang tatlong nut.
guys, tapos ko nang higpitan yung kanyang nut. Bali ngayon ay kakabit ko naman yung kanyang cover sa wire. Sing na din. Yeah. I-xerox mo nga ako, 20. Yeah, xerox ko na kulang. Alam lang.
Ayan na guys, sa wakas natapos ko na rin ikabit. Yan na po yung final assemble ng submersible pump. So yan na guys, dito naman po tayo sa susunod. Titingnan ko naman yung kanyang control box. Yan po yung kanyang controller. Yan po yung kanyang diagram. Yan po yung setup niya sa loob. Yan guys, bubuksan ko na po yung kanyang controller para makita ko yung kanyang laman sa loob, para ma-check natin kung tama. Guys, bubuksan na po natin. Bale, yan po yung kanyang laman sa loob. Mayroon siyang kapasitor. Yan yung kanyang kapasitor. Nasa 40 microfarad. Yan yung kanyang connection sa loob. Ito natin ilalagay yung tatlong Yan yung mga wire. terminal. Diyan lang ilalagay yung kanyang wire doon sa pump. Bali, naka color coding naman po yan, hindi naman mahirap. Yan, naka-color coding naman na siya. Yan. Black sa black, blue, tsaka sa brown. Kakabit ko lang. Ayun guys, tapos ko nang ikabit yung connection sa pump. Ngayon po ay titesting ko naman po ito kung gumagana. Guys, testing na po natin. Bale, yan po yung kanyang controller. Nakakabit na po yan dyan sa magnetic contactor. Wala Yan. yan. Yan, switch na po. Yan, antay lang po tayo ng kunting sandali kung aakyat pa yung tubig. Yun, Yan. may tubig na guys. Success. Bali 3/4 lang yung kanyang supply nito. Naka-on yung kanyang output. Diba? Yes. Maraming salamat sa panonood mga kagulong. Ride safe po sa ating lahat. Bye bye. Thank you for watching.